Ayan guys, i-share ko lang itong simple case study about support and resistance na talagang pag natutunan nyo, no guys, simple lang, basic pa lang to, talagang pwede nyo ng pagkakitaan in trading, whether stocks yan, crypto, or even forex. So start tayo dun sa small port no, na minanage ko. Personal to guys, pang take care lang to ng mga basic mga expenses ko. So case study natin for today is SPNEC. It's a renewable or solar energy company. So kung mapapansin nyo, pag sinabi kasing support guys, no, meron na tayong nakikita mga buying pressure. No? Pag sinabing support, buying levels yun. And on the other hand, pag sinabing resistance, selling area yun. So focus muna tayo dun sa buying area, support. Pag sinabing support, dun ka bibili. Pag sinabing resistance, dun ka magbebenta. So pakita ko sa inyo yung case study. Para ma-determine nyo yan, kailangan meron kayong roadmap. Ito yung chart, no? So, pakita ko sa inyo, no, noong June 20, inobserbahan ko na ang gustong-gusto ko guys sa mga setup is yung downtrend to sideways. So meaning tapos nang bumagsak and then nagsa-sideways na siya. Hence, yung possible downside risk, no, is minimal na kasi nasa support na. So June 20, ito pakita ko guys, meron akong guidance sa CI program, nakapost ko sa Discord, no, downtrend to sideways already in progress. Ganito ako mag-post ng narrative, no, may chart, okay, or guidance ko. So pinakita ko dyan kung anong support na na-identify, 090, so 091. And then, na-mention ko rito yung mga iba pang kailangan obserbahan. So after my personal observation, after nung trade plan na pinost ko, no, inobserbahan ko siya ng mga ilang araw kung talaga nag-hold na yung support sa 090 to 091. And then nung July 1, nag-initiate na ako ng initial buying in transit. So kung makikita nyo talagang yung timeliness, no? Ito yung actual transaction. Nag-umpisa akong bumili ng July 1. Dinagdagan ko siya ng, nag-umpisa ako 100,000 shares at 0.92 and then dinadagdagan ko siya habang umaakyat. And then full allocation ako bago pa man mag-breakout dun sa resistance sa 95. Kung mapapansin nyo, full allocation na ako. So, dun muna tayo sa buying guys. So, habang umaakyat, dun ako nagdadagdag. Hindi dapat magdagdag habang bumababa. Don't average down a losing position. Ang best practices is mag-buy in tranches ka, especially kung yung trend ng market is according to your bias. No? Bullish ka, so dapat magdadagdag ka pag umaakit yung presyo para at least no, dumalaki position mo. So, nag-start ako mag-buy here, no, 91, okay? And then may support sa 92, and then nag-a-add ako as the trend continues to go up. And then full allocation na ako bago pa man mag-breakout dito sa MA50 or psychological resistance sa 95. And then dito na ako nag-sell kasi may resistance dyan. So kung mapapansin nyo, ito yung transaction ko, completion ng buy, and then na-sell ko siya at ito yung transaction, no, at 103. So ang inallocate ko ng funds dyan, approximately guys, nasa 250,000. And ang kinita ko dito sa trade na to is 20,000 net of tax. So, ganyan kasimple yung basic support and resistance na, again, napaka useful at profitable kung ima-master nyo. So, i-master nyo muna yung basics, saka na lang kayo mag-advance. So, I hope marami kayong natutunan